Magandang araw. Isa na namang nakakakilabot na kwento ang ibabahagi ko sa inyo. Isang karanasan mula mismo kay Chris, at isa pa mula sa isang pamilyang muntik ng masangkot sa isang hindi malilimutang kababalaghan. Pakinggan at namnamin ang kanilang totoong karanasan na tiyak na kikiliti sa inyong imahinasyon at magpapaalala na hindi lahat ng simpleng bagay ay dapat balewalain. Ako si Chris. Matagal na itong nangyari, at halos nakalimutan ko na sana ito kung hindi lang bumalik sa alaala ko kamakailan. 17 ako noon, at nagtatrabaho sa isang pizza shop na nasa labas ng aming bayan. Hindi ko talaga gusto ang trabahong iyon, pero dahil wala akong pera at siguradong papagalitin ako ng mga magulang ko kung wala akong trabaho, tiniis ko na lang. Isa iyon sa mga trabaho na basta mo na lang tinanggap kasi wala kang ibang mapagpilian. Mabagal ang oras, lagkit ng uniform, at halos hindi na makaakyat sa kalsada ang lumang delivery car na ginagamit ko. At kung tatanungin nyo kung masarap ang pizza, hindi. Sobrang sama ng lasa. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit may nag-o-order pa roon. Isang gabi, habang naglalagay ako ng mga inumin sa ref, biglang tumunog ang tablet. Isang online order, large sausage at olive pizza. Nagtaka ako, kasi halos wala namang nag-o-order ng may olive. Mas lalo akong nagduda nung nakita ko ang address, malayo, lampas pa sa usual delivery zone namin. Apma ko nang ika-cancel ang order nang sabihan ako ng manager ko, isang lalaking mga 30 anyos na halos buong shift nakaupo lang sa likod habang nakatutok sa Reddit, natanggapin ko na lang daw, kasi matagal na ring walang order. Nang naluto na ang pizza, nilagay ko sa GPS ang address at sumunod na lang. Pero bago ako umalis, napansin ko sa delivery note, mag-park sa likod ng bahay. Dumaan sa bakuran. Kumatok lang sa likod na pinto. Medyo nagtaka ako, pero inisip ko, baka may matandang natutulog sa unahan ng bahay, o baka ni-repair ang front door. Pero paglabas ko ng shop, nagsimula na akong kabahan. Mainit, malagkit ang hangin, parang niluluto ka habang naglalakad. Habang papalapit ako sa address, napansin kong wala nang masyadong bahay. Noong sa wakas ay narating ko ang lugar, wala man lang ilaw. Walang kotse, parang abandonado. Sinunod ko pa rin ang instructions. Nagpark ako sa gilid, dala ko ang pizza sa isang kamay at flashlight sa kabila. Nang marating ko ang likod ng bahay, kumatok ako. Wala, kumaway pa ako sa kurtina ng bahagya iyong gumalaw, parang may tao talaga sa likod ng pinto. Bigla, may mga dumating na dalawang sasakyan. Pumara malapit sa kotse ko. Isang lalaki ang lumapit, may ipinakita siyang badge. Undercover cop pala siya. Sinabihan niya akong bumalik sa sasakyan at hintayin siya. Habang nasa loob ako, nakita kong may 5 pa palang pulis. Tahimik silang pumwesto, umiikot sa bahay, parang nagmamatsyag sa isang bagay. Nang bumalik ang pulis sa akin, sinabi niyang may isinasagawang investigasyon sa bahay na iyon at napasabay lang daw ako sa operasyon nila. Kinuha nila ang detalye ng order, pangalan, address, at number na Jerry, daw ang pangalan. Pinauwi na rin ako. Habang pauwi ako, doon ko na-realize na kung hindi dumating ang mga pulis, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Marahil hindi binuksan ang pinto kasi andoon ang mga pulis. O baka ginamit lang ako bilang pain. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Pangalawang kwento. 1 taon pa lang ang nakakalipas mula nung mangyari ito. 40 taong gulang na ako ngayon, may asawa, at 2 anak na lalaki. Nasa insurance industry ako, simple lang ang buhay namin. Nang pumanaw ang tatay ko dahil sa cancer, naiwan niya sa amin ang isang maliit na beach house sa Delaware. Doon kami nagsimulang magbakasyon tuwing summer. Para sa amin, regalo iyon. Ni Papa. Isang gabi, habang nasa deck kami ng asawa ko at naglalaro ng baraha, lumapit ang panganay naming si Jordan. Sabi niya, may naririnig daw siyang kumakaluskos sa kwarto niya. Sumama ako sa kanya para i-check. Nang inilapat ko ang tenga ko sa pader, may narinig nga ako, unay mahina, tapos unti-unting lumakas. Hanggang sa marinig ko ang mabagal at malalim na paghinga. Hindi hayop iyon. Tao. Biglang may umalangaw-ngaw na sigaw mula sa loob ng pader. Hinayla ko agad si Jordan, kinuha ko ang bunso ko, at sabay kaming tumakbo paakyat para balikan ang asawa ko. Habang paakyat kami, lumitaw mula sa dilim ang isang lalaking marumi at tila wala sa tamang pag-iisip,
mabilis siyang humahabol sa amin. Sa awa ng Diyos, nakasara ko agad ang sliding door bago niya kami maabyutan. Pinalo at kinaskas niya ang mga kamay niya sa salamin, sinusubukang buksan iyon habang sumisigaw ng kung ano-anong di ko na uulitin pa. Buti na lang, dumating ang mga pulis. Nasunggaban nila ang lalaki at nadakip. Sa imbestigasyon, nalaman namin na may nakatagong crawl space ang bahay, at doon pala siya naninirahan ng ilang buwan. Nagplano pa raw siyang saktan kami kasi para daw sa kanya na ang bahay. Simula noon, pinasara ko na ang buong crawl space. Bumalik kami sa beach house, pero iba na ang pakiramdam. Mas maingat na kami ngayon. Mga kaibigan, dalawang kwento ng takot at kababalaghan na nagpapaalala sa atin, hindi lahat ng ordinaryong gabi ay garantisadong ligtas. Sana'y maging mas mapanuri tayo sa paligid at pahalagahan ang kaligtasan ng ating pamilya. Hanggang sa susunod na kwento, ingat kayo, lalo na sa gabi.